Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako guys. So by the way, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Oops. Spirit guide. Meron tayong, mukhang hindi kayo nagkakasundo ng person mo. Okay? So, siguro war kayo ngayon. Hindi siguro, talagang nag-aaway kayo. Kasi ito, conflict to. Hindi kayo nagkakasundo kasi pwedeng may pinagtatalunan kayo. Pwedeng parehas kayo, mataas yung pride, hindi kayo nagpapatalo. 'Di ba? So, nagiging conflict lahat 'to. Yan yung pinapakita sa akin diyan. Or sa madaling sabi, parang naging argue, alam mo 'yon? Walang gustong mag-give way dito sa connection na 'to. Yan yung nasa-sense ko ngayon sa connection nyo ng person mo. So, Page of Swords, possible na baka masyadong immature atong person mo. And siguro yun yung nagiging conflict mo sa kanya, masyado siyang immature, hindi siya natututo, hindi siya parang nagkakaroon ng goal sa buhay. Nakikita mo na parang masyado lang siyang, alam mo yun, parang masyado siyang nagpapaka-happy-happy, nag-e-enjoy siya, gusto niya ng expansion sa buhay niya. Okay, so titignan pa natin guys, additional message. So, ayan na, malinaw na pinapakita na immature yung person mo. Ayaw nyo ba sa matured? Kayong iba guys, no, late marriage. Kasi minsan mali hindi na palaki ng maayos yung pinili nilang partner. So, iba talaga yung mga bagong henerasyon ngayon, no. Parang patagalan ng pag-aasawa. Alam niyo yon? Dati kasi parang maaga ka mabubuntis, maaga ka mag-aasawa. Sa ngayon kasi guys, patagalan, lalo yung mga Gen Z. Hindi ba? So siguro kaya immature yung person mo. Baka wala pa tong plano talaga sa buhay, guys. So by the way, ayan o, 5 of Wands. Pag-isipan mo mabuti ha. Okay. Meron tayong, 4 of Wands. Ayun lang. Pwede isa dito sa pinagtatalunan is siguro yung plano ng person, kung may plano ba siya sa future, paninindigan ka ba, kung meron ba siyang, alam mo yung gusto niya ba talaga, kung may mga sinaset ba siyang goal sa buhay niya, kung may plano ba siyang makamit yung pangarap niya para sa inyong dalawa. Nakikita mo kasi guys, parang walang improvement si person, no? Hindi siya nag-grow. So, pwede guys nag-grow siya doon sa passion na gusto niya, hindi doon sa gusto mo. Like, for example, nag-expand siya sa ibang bagay, pero hindi naman makakabuti sa kanya yon for the future, di ba? So, again, ikaw, pwedeng matagal na kayo. Gusto mo na parang siya na talaga, pero yung pinapakita kasi sa akin dito guys, masaya ka naman sa kanya, masaya din naman siya sa inyo, pero madalas kasi guys nag-aaway. So, pwedeng parehas kayo immature. 'Di ba? So by the way, additional message. Additional. Meron tayong 3 of Swords. 'Di ba? So, isa pa dito guys, syempre may mga nilook forward ka na for the future, na kayo na talaga yung magsasama sa future. Yung mga ganong eksena, pero guys, parang may cheating na nangyari.
Okay? Pwedeng nangyari na to before and ayan, napag-uusapan na naman siya ngayon sa kasalukuyan. Okay, parang hindi nag-i-improve si person mo dito sa bagay na to. Yan yung pinapakita sa akin dito. Okay, so ayan, malinaw na pinapakita guys is may cheating issue na nangyayari sa connection yung dalawa. Or pwede nangyari na talaga siya guys before. Na until now, hindi makalimutan na pag-aawayan pa rin yung tipong binigyan nyo siya ng second chance. Pero hindi mawala sa sistema mo yung ginawa ng person mo, no, ng partner mo. Na para bang na dapat ang mga nilook forward niya is something na matured, 'di ba? Pero kasi parang wala siyang pagbabagong ginawa. So, ikaw mapapaisip ka kung tama ba itong pinaglalaban mo or let go na lang ba? Kasi parang napapagod ka na sa kanya. Okay, hindi mo naman kasi agad-agad malalaman na pagod ka na eh. Kasi alam niyo yun, pag si universe na mismo ang nag-decide na ialis sa buhay mo yung taong yan, wala ka na magagawa. Kasi pagka ikaw yung binigyan niya ng, or ibinigay niya sa inyo yung desisyon, baka piliin mo pa rin tong partner mo hanggang sa parang durugin ka niya. Wasakin ka niya ng tuluyan. Kasi dito nga hindi mawala sa sistema mo yung ginawa niya sa inyo eh. Okay, so by the way, tingnan pa natin. Again. Additional message. Meron tayong Knight of Cups, Romance, Chivalry, leading with heart, imagination. Ayan. So guys, yung sinasabi rito is something na wala kasi siyang sawang panunuyo. Okay, wala siyang sawang nanunuyo sa inyo. Alam mo yung kahit sinaktan ka niya is parang wala lang sa kanya yon, parang walang nangyari. Hindi naman siya hihingi ng tawad. Mataas yung pride. Parang bigla na lang susulpot sa buhay mo. Ganun po yung parang pinapakita sa akin dito. Okay? So, by the way guys, tingnan pa natin. Additional message. Wait lang, ayusin ko lang to. Additional message. Additional message. Meron tayong 6 of Pentacles, charity, sharing, giving, receiving, justice, and begging. So, yun na nga eh. Parang lagi ka nang hihingi ng attention sa person mo. Parang lagi ka nagmamakaawa sa kanya na mahalin ka naman niya, itrato ka naman niya ng maayos, no? Parang wag niya naman tong gawin sa inyo. Alam niyo guys, pag mahal ka ng tao, hindi mo kailangan magmakaawa. Kung mahal ka talaga ng person mo, hindi mo kailangan magmakaawa sa kanya. Na dapat ganito yung trato niya sa inyo, kailangan ganito siya sa inyo. Kasi pag mahal ka niya, kusa niya yung gagawin. 'Di ba? So, pwede kasi guys na baka na-fall out of love na yung person mo or pwedeng dumarating na sa point na napapagod na siya. Okay, baka pagod na talaga siya sa pagmamahal ninyo or pagod na siyang mahalin ka. So guys, trigger warning, baka may mga masaktan dito. Binabasa ko lang yung sinasabi nung card dito. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong 3 of Pentacles. So, collaboration, teamwork, skill, creating, building plans. 'Di ba? Pwedeng katrabaho niya 'yun eh. Pwedeng nakikita mo na yung person mo is nagpo-focus siya sa ibang tao or yung attention niya guys is pino-focus niya sa ibang tao. Wala sa inyo. Kumbaga, mas mahalaga sa kanya yung mga friends niya. Pwedeng yung ibang tao, no? So, ikaw parang kukwestiyonin mo 'yon. Okay? Parang ka-questionin mo 'yon na bakit parang mas importante sa yung ibang tao kaysa sa akin. Parang ganon. Tignan pa natin. Na para bang mas binibigyan niya ng importansya yung ibang tao. Na para bang hindi niya nakikita yung buong pamilya sa inyo or yung love sa inyo kasi mas nagiging masaya na siya sa ibang tao. Okay, so pag ganito ibig sabihin guys, na fall out of love na yan. Tignan natin.
Meron tayong the world. Ayan. Okay, so sinasabi dito guys, move on. Okay, move on na. Kasi moving on na ang the world. So, kailangan focus ka na sa sarili mo or ikaw na yung magdesisyon. Mag-i-stay ka pa ba or aalis? Kasi parang pinapakita na sa inyo ni universe eh. Pinamumuka na sa inyo ni universe na, uy, masyado na tong masakit. Masyado na tong below the belt. 'Di ba? Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Wands. Okay, Knight of Wands. So, ito naman guys, Knight of Wands. May nagmamahal naman pala sa inyo. May nagkakagusto naman sa inyo guys. Pero pwedeng hindi mo binibigyan ng chance. Nagpo-focus ka dito sa taong masyadong challenging. Sa taong sinasaktan ka. Minsan kasi guys, may mga tao na pag hindi sila na-challenge sa relasyon, parang napo-fall out of love sila. Okay, hindi na sila mag-i-stay doon. Tipong, wala na talaga yung love. May mga ganong tao, no? So, hirap ma-attract yung mga ganon. Yung mga hirap ma-fall. So, pwedeng ikaw yon. Okay, so again guys, alam nyo, makakahanap ka ng bago. May new person na paparating sa inyo. Pero siguro, ginagawa ni universe, pinapakita niya sa inyo totoo na may mali dito sa relasyon na to para ikaw mismo yung bumitaw. Okay? Para ikaw mismo, parang baguhin mo, no? Baguhin mo yung sarili mo. Hindi ka para dumepende dito sa person mo. Okay? So, siguro may mga friends ka na napapagod na mangaral sa inyo kasi ikaw mismo pabalik-balik ka lang din dito. Okay, so by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, workaholic. Okay. So, eto naman guys, someone na talagang, parang willing siyang i-workout yun sa inyo. At saka matyaga siya. Masikaso, maalaga, matyaga tong taong to. Kahit ganito siya, guys. So, nakakatuwa, di ba? Kasi maasikaso si person mo. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 9 of Pentacles, security, gratitude, wealth, comfort, leisure. Okay, so ito naman guys, maayos na yung buhay na tong taong to. Meron na talaga siyang matatawag na stability. Okay, so parang itong taong to guys, mas matured siya sa person mo. Yung person mo kasi guys, isip bata pa talaga siya. At saka mukhang matagal na kayo, pero parang wala pa rin talaga siyang plano. So, sa totoo lang guys, feeling ko yung person mo na-fall out of love, baka nag-i-stay na lang yan kasi pwedeng dahil matagal na kayo or pwedeng nahihirapan lang siyang i-let go ka. Kasi marami na kayong nabuo, no? Marami nang nag-uugnay sa inyong dalawa. So, siguro pressure din sa kanya na bitawan ka. Pero dito kasi guys, wala pang ending na akong nakikita. Pwedeng nasa lang kayo, nasa relasyon na parang nakaka-pressure talaga. Okay, so again, 9 of Pentacles. Meron someone na, eto someone na passionate. Kailangan mo na mag-let go, mag-move on dyan kasi may person na ready magmahal sa inyo. Okay? Pero nasa inyo pa rin yan, guys. Pwede mo pa rin naman ipaglaban, pero kailangan face the consequences and tandaan mo yung sinabi ko na itong person mo medyo mapaglaro. Okay, so malakas ang energy ng fire sign Aries, Leo, Sagittarius, sa Capricorn, Taurus, Virgo. Medyo mga wala pa tong plano sa buhay na mag-settle down. Okay, may inip ka dyan. Tignan natin, additional message. Okay, wait lang guys
Meron tayong Queen of Wands. Ayan, no? May manggugulo pa nga eh. Kasi meron din someone na parang hindi pa makarecover dun sa partner mo. Okay? Kumbaga parang attached pa rin or hinahabol niya pa rin yung person mo. Pwede ito yung naging third party nyo. Alam nyo yun? Again. So, nakikita ko naman na itong third party nyo is tinry naman niya na wag nang pansinin. Pero siguro yung person mo yung parang humahabol. Actually guys, ito ha, focus ka na lang sa taong mas responsible ngayon. Additional message, meron tayong the star, hope, healing, spirituality, wish fulfillment, and success. Okay, so by the way guys, this is someone na may hinahabol sa person mo. Siguro, maraming niyabang yung partner mo, na meron siyang stability, maayos na buhay. Ganun eh. Alam nyo guys, ito, baka, ngayon kasi wala pa ako nakakitang ending. Ikaw na lang yung magdesisyon talaga sa sarili mo kung itutuloy mo pa ba to or i-end mo na. 'Di ba? Kasi medyo alarming na yung connection na meron kayo. Hindi na siya guys, parang nakakatuwa. So again, meron tayong Ace of Wands. Okay, Ace of Wands may travel. Nasa abroad siguro yung naging third party. Okay, so pwedeng etong third party pala yung may stability. Okay, so siguro kasi guys, nagiging practical din yung person mo. Okay, hindi na to worth it guys. Baka nagpapakatanga ka na lang sa partner mo, pero kahiwa-hiwalay na to guys. Pwede nakikita mo, mabait naman siya eh. Kahit naman siya ganyan, sumusunod naman. Isip bata kasi siya guys, kaya siya ganon. Okay, huwag natin guys i-normalize yon. Trigger warning. Kasi may pagka-real talk tayo sa reading natin dito. Okay, so by the way, meron tayong the Empress. Ayun lang. May pregnancy. Pwedeng baka mabuntis ka or mabuntis mo siya. Or sabihin na natin guys, baka may anak kasi kayo. Or biglang may nangyari. Okay, after ng may mga revelation na nagkaroon siya ng iba, baka kasi sa inyo pa niya guys, biniblame kung bakit siya humantong sa ganung scenario na parang ikaw yung may kasalanan kung bakit siya nandun sa point na yon. Okay? Parang never ba niyang blame yung sarili niya. Actually, parang nagigilty rin naman tong person mo. Pero kasi, mas nakikita ko siya na parang ikaw yung biniblame niya. Okay? Na parang binaliwala mo kasi, nag-focus ka na sa iba, hindi na kayo katulad ng dati. Meron tayong 8 of Swords. Okay? Diba? Nasta ka dito, ikaw yung naiwang luhaan, kahit ikaw na yung sinaktan, ikaw pa rin yung parang mas dehado. Alam mo kung bakit? Minsan kasi kung sino mas nagmamahal, dahil ikaw yung mas nagmahal, mas ikaw yung naiiwan. So, kung sino mas nagmamahal, siya yung mas nasasaktan. So, malinaw na mas nagmamahal ka dito kung bakit mas nasasaktan ka. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong, diba, broken hearted yung iba sa inyo guys. Nasa healing process pa rin kayo. Pero, sa totoo lang guys, hindi mo pa rin kayang umalis. Hindi mo pa rin kayang isipin siguro sa sarili mo na talaga bang eto na ang kinakahantungan yung dalawa? Na talaga bang kailangan mo na bang tanggapin to? Na baka hanggang dito na lang to? Again, additional message. Meron tayong King of Pentacles, Boss, Authority, Father, Practical, and Secure. Diba? Alam nyo guys, hindi naman siya ganito eh. Yung ina-idea mo sa kanya before guys is someone na responsible, secure. Maayos naman siya pero habang tumatagal kasi nakikita mo na parang wala ka ng future sa kanya. Kumbaga parang habang tumatagal lumalabo na talaga. Okay na maging kayo na sa future. Baka ikaw na lang yung nag-look forward doon, pero siya sumuko na. Okay, so again, may mas nag-aantay sa inyo na new person, pwedeng na yakap mo na, baka hawak-hawak mo na si new person, and nanunumbalik lang tayo sa past person. Titingnan natin, di ba? Pwede nangyari na to sa past, pero titingnan natin sa energy niya, kung ano naman yung energy niya doon. Okay? So, tingnan natin.
Additional message. Additional message. Doon tayo sa energy ni person, ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon. Deto, ending a new beginning. Ala siya na yung nagbigay ng pag-asa sa inyo and sobrang umasa ka doon sa mga pangako niya. Pinanghawakan mo yon. So, nakikita ko guys is parang wala ka nang tinira para sa sarili mo. Pero, dahil nga masyado mong pinanghawakan yung mga pinangako niya at wala namang nangyari. Diba? Doon pa lang guys, parang pinatay ka na niya. Siya yung nagbigay ng pag-asa sa inyo, pero siya rin yung parang pumatay sa inyo. Parang ganun yung scenario dyan. Okay, so by the way, tingnan natin. Additional message. Taas ko lang to guys Okay. Nararamdaman. Okay, so meron tayong energy ng Six of Wands. O, diba? Parang ang dami niyang nililigawan, ang dami niyang nilalandi. Ang dami niyang nakakausap, guys. Okay, talagang si person mo, nagmumurang kamihas. Ganon siya. Okay? So, naniniwala siya na worth it siya. At parang sinayang mo siya. Ganon siya Tignan natin na additional message. Meron tayong 5 of Cups. Okay, so ito naman guys, 5 of Cups, parang regret. Yes, regret na nga, hindi talaga siya parang. May mga pinagsisisihan naman pala siya dito. Okay? Pero mas biniblame ka niya kung bakit siya humantong sa ganyan. Okay? Mas sinisisi ka niya kung bakit parang nagloko siya. Kasi, alam niyo yun, medyo may pagka, parang ginagaslight ka niya. Ikaw yung sinisisi niya kung bakit siya ganyan, ba't siya humantong dito. Ikaw yung sinisisi niya kung bakit kayo nasiran dalawa. Okay? Sa inyo niya lahat isisisi yun. Kasalanan mo lahat, bukod sa sarili niya. Sisihin niya lahat ng tao, pero never niya sisihin yung sarili niya. Ganon ka, tong taong to. Kakupal. Kupal ba tawag dun, guys? Parang siya buisit talaga yung energy. Sorry naman. Parang ang buisit ng energy na nakikita ko sa kanya, guys. So, hindi na yung worth it. Magising ka. Sa totoo lang, no? Titignan pa natin. Additional message. Additional message. Okay, so ano naman yung nakikita niya sa inyo? Paano ka nakikita ng person na to? Diba, ang dami mo daw dinedemand. Medyo nag-iinarte ka daw, medyo parang emotional ka daw. So, yun ang nakikita niya. Ang dami mong hinihingi sa kanya na hindi naman niya kayang ibigay. Kumbaga, parang dating sa kanya, ang taas naman ng ine-expect mo sa kanya. Ganun. Binasura ka na talaga ng taong to. Meron tayong energy ng The Hermit. Wisdom, solitude, withdrawal, teacher, research, and seeker. So, The Hermit. Yung pinapakita sa akin dito guys, parang ang dami niyang, tingin niya sa inyo guys, ang dami mong pinag-iisipan, lagi ka nag-overthink, parang ikaw talaga yung sinisisi niya, ba't kayo nasira? No? So, again guys, medyo may pagka-ano na nga yung person mo. May pagka-BS na nga kasi ikaw lahat may kasalanan. Yung tipong kasalanan ba yung sobrang magmahal? Kasi kung kasalanan, yun ang tingin niya. Kasalanan mo yun. Siguro dahil sobrang nag-overthink ka, sobrang mo siyang pinagdududahan, sobrang dami mong inaakusa sa kanya, feeling niya, hindi na nakakatuwa sa connection yung dalawa. Kumbaga, hindi na nakakatulong sa mental health niya rin.
Okay? So, tingnan natin paano kanya nakikita. Overthinker yan. Parang ang lalim mo mag-isip. Ang dating sa kanya, guys, lagi mo siyang inimbestigahan, binabantayan. So, kung wala naman siyang ginagawang masama, di ba, ba't na siya babantayan? So, meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Okay, so ito naman, guys, King of Wands is something na biglang, sinasabi niya yan kasi nagloloko na nga siya. Pwedeng pa ulit-ulit na yung ginagawa niya sa inyo, guys, na pagloloko, di ba? Tingnan natin ano yung gagawin niya. Medyo masakit na to sa end mo. Masakit na yung mga sinasabi sa reading natin, guys. Okay, tignan natin. Ano yung gagawin niya in the near future? Ayan, nakikipag-away na. Bitawan nyo na lang, guys. Kung yun talaga yung gusto niya, pakawalan nyo na. Hindi na para itali mo pa siya, no? Hindi para habulin mo pa siya, pigilan mo pa siya. Kasi ikaw lang yung patuloy na masasaktan dito. Kasi ikaw yung mas nagtitiis. Meron tayong 7 of Pentacles. Ikaw yung parang mas, wino-workout mo to. Ikaw yung parang nag-workout na lang doon sa connection yung dalawa. Okay? Pinipilit mo siya na i-workout yun na lang. So, trigger warning, guys. Baka may magalit, ha? Kasi siguro gusto mo siyang ilaban kasi siguro may mga anak kayo. Ang dami nyo ng pinagdaanan sa buhay. Pwedeng matagal na rin kasi talaga yung pagsasama nyo. So, parang hindi kayo basta-basta dapat humahantong sa ganon. Okay? Ginawa mo naman ng lahat. Pero, pagdating sa kanya, kulang. So, ano yung magiging plano niya sa future, guys? Nakikipag-away pa rin siya dyan. Okay? Titingnan natin, ha. Additional message. Meron tayong playing games. 'Di ba? Nakikipaglaro na lang eh. 'Di ba? Pinaglalaruan ka na lang ng person mo. Meron tayong loss. I feel lost without you. O 'di ba? Guilt trippings yung ginagawa niya ngayon, ha. Sabihin niyang nalungkot siya, naiiyak siya nang wala ka. Alam mo 'yon? Parang mapaglaro tong taong to. Is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me, is it? Diba? So, baka ito na yung new person. Baka ina-entertain mo na yung bago. Di niya matanggap. Gusto niya sabihin sa inyo, it's time for me to heal now. So, parang siya pa yung biktima. Kailangan na daw niya lumayo at mag-move on. Finding out the truth, crush me. So, parang hinanapan ka lang talaga niya ng butas na, diba? Ikaw talaga yung nagloko. Hindi talaga ako. Parang ganon. Guilt trippings nga si person. I bury myself in work to forget you. So, sa kanya lang nakita yung halaga mo nung panahong may iba ka nang ine-entertain. Ngayon, nagpapaka-busy, nagpo-focus sa buhay niya. Yan yung nasa-sense ko sa kanya. Okay, so, Virgo, Cancer, Aries, Leo, Taurus, and Gemini. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Scorpio, Aquarius, and Pisces energy. So, sa end mo naman. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Three of Wands. Nag-aantay lang siya eh. I mean, nag-aantay ka lang dito eh. Siguro nag-aantay ka pa rin na parang something na pagbabago sa kanya. Kung magbabago ba? Actually, hindi ka nagpaplano dito eh. Wala kang usad. Parang nag-aantay ka lang. Siguro, taimtim kang nag-move on hanggang sa parang nakaka-recover ka na. Kasi talagang kaya mo pa rin siyang patawarin mo. The Fool. Kahit na niloko ka na, pinaikot-ikot ka nitong taong to. Marami na siyang pinamukha sa inyo. Diba? So, ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin? Simulan mo yung mga bagay na gusto mo. Umusad ka na, no? Hindi mo nagagawa yung mga bagay na gusto mo noon kasi nakadepende ka sa kanya. Hindi mo nagagawa yung mga bagay na gusto mo noon kasi pwedeng pinipigilan niya yung growth mo. Parang hindi mo dapat gawin yan, dapat ganito. Alam mo yon, binamostrahan ka niya sa mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. And 9 of Swords. Kasi nga, takot siyang mahigitan mo siya. Okay? So, Queen of Swords, kailangan mas maging matalino ka na. Tama na yung pagmukmuk dyan, yung sakit na nararamdaman mo, normal lang yan. I-feel mo lang yan hanggang sa parang mamanhid ka na.
Pero after nito guys, dapat alam mo na kung ano yung susunod na gagawin mo and kailangan mas mag-matured ka na. Zodiac sign mo is Cancer, Scorpio, Virgo, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn, and Libra energy. So by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.